Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Alright, my goodness. Did you see that? I don't know. I don't know. Kung nakita po niyo ginagawa niya, hindi po siya nagmamadali, hindi siya nagluluto, kasi siya po yung nagmi-mix. At we're talking about remixing business. Hindi po yan yung pagmi-mix sa pagluluto talaga. Ano? Hindi po kaserola kung ano may nakita niyo. Nakita niyo pa yung plaka? Plaka ba tawag doon? Plaka nakita ninyo at siya po si DJ Jam Masta. Palakpakan natin si DJ Jam Masta. Sa tunay na buhay, siya ay pinangalan ng Archie Nicolas. Ayan, at siya po ay, ilang beses naging champion ito? 5 times. 5 beses naging champion sa DJ mixing. DJ mixing. So, makita nyo naman, no? Hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. Marami akong nagagawa, pero yung ginagawa niya parang isa sa mga huling bagay na gusto kong gawin sa buhay. But we are joined this morning with the DJs from Track Records. So, ito yung mga tao na nasa likod ng mga naririnig nyo kung anong mixing na ganyan. Okay, so hindi lang po basta-basta mixing yan. It takes a lot of skills and passions, hard work before they can come up with that. And I'm sure marami nakaka-relate sa ganitong klase ng music. So ipakilala ko sa inyo. Kasama natin sa studio, ladies and gentlemen, is si Mr. Ito yung tunay na pangalan, Dennis David, aka DJ Trax. DJ Trax in red. Yes. Okay? And then also kasama niya si ito. Hindi po siya lagnat. Siya ay Clue, hindi flu. Si Jeffrey Paras, DJ Clue. Okay. Welcome to the show, gentlemen. We really appreciate your coming here. Dinala niyo pa yung mga instrumento kagamitan ninyo para makapag-perform. I would like to know, how do you do in business right now? Actually, we do remixing and then we sell to the public. Let's say we do more effects on the beats, more in the songs. Marami kaming ginagawa. Just DJ Clue, 2012. Pagpasok ng 2012, anong pakiramdam mo? Will this be a mas magandang taon ba ito sa tingin mo? Yeah, kasi may mga bagong plans kami ngayon. Bale, parang level up na kami this 2012 na. May gano'n, Yeah. nag-level up na Level talaga. Um, Okay, sige. Into ano na, bale, remixing video na. Dati remixing music lang, ngayon in remix videos. May tanong ako, nung ako'y nasa probinsya pa, couple of years back, medyo matagal-tagal na, nung nasa probinsya pa, uso sa amin yung mga sayawan na ganyan. At naririnig ko yung mga ganitong klase ng music. Kayo ba yung isa sa mga gumagawa ng ganong mga music? we started way back 1996. 96, oh 96. my. Sure? Are you sure about that? Yeah. As in M-Planet pa noon, way back 96, and then second, yung 2001, we do Trax Records na siya. Oh, okay. Nag-evolve na. Evolved. And it's much better than yung dati na... So para po sa kaalaman natin tagapanood, ito pong dalawang ito pong mga tao dito, ito po yung nasa likod ng mga naririnig nyo sa probinsya kapag ka nagsasayawan, no? Yung mga piyesta-piyesta doon. Okay, so kayo yung mga tao na yan. Meron ba kayong ibang ginawa bago kayo maging DJ at mag-mix-mix itong mga music na? First, talagang hilig namin ng music. We do research. Talagang ginawa namin yung best namin for this kind of business or hobby.
Actually, it's hobby on us, so pwede na rin maging business. Right. So, hindi na kayo pumasok, hindi ka nag-salesman or something? Kundi Ako dati, artist ako. Sa Artist. mga sine, yung mga billboard, Drawing. paintings na. So, paano napunta dun sa mixing? I guess talagang pinanganak ako para sa music eh. Ganun, mahilig ako sa music, as in music lover talaga ako. Right. So, pag papipiliin ka kung diploma or music, anong pipiliin mo? Music. Ikaw, sir? Music. Music din. So, wala na yung diploma. Meron din. Pero actually, on the side, yung music is naging aming bread and butter. Right, right. Yeah, yun talaga yun. It's because I think you're doing excellently dun sa area na yun. I mean, hindi lahat ng tao kayang pumunta dun sa area na yun and maging excellent siya dun sa part na yun. How long did it take before you finally realized na this can be a very good business for you? Kasi kumbaga dati parang hindi nyo naman nakikita business, Yeah. di ba? Primarily hobby siya. So, gaano katagal para nyo na-realize na gawin natin negosyo to, pagkakitaan natin? Way back 2001. 2000. When the people appreciate na yung kind of music na nagkaroon na ng mga MTVs, videos na talagang mga DJs, yun, na natanggap siya ng public. Yeah. So yung, Sinahanap-hanap na para silang na-addict. Parang gano'n. of course. So from 96, nag-morph siya. Kumbaga Yung parang na-launch talaga nung Trax Records is 2001. 2001. Yeah. As in formally na, okay, we are now in business. Yeah, when we introduced digital mixing. What is digital mixing in Tagalog? Usually, digital mixing is, parang ano yan nag-upgrade na, you know, from vinyl, yun, to digital, CDs, ito na siya. I have a question. Yung music na minimix natin ng mga hip-hop, mga ganyang klase ng music, mostly they are foreign owned, foreign composed. Bakit foreign composed ang mga ginagamit natin? Siyempre, di ba, pag foreign compose, mas kilala eh. Yung Philippines, sometimes we do OPM, but sa atin yun eh. Oo. So, usually, parang iba yung foreign. Iba yung states, yung may lasa Yeah. ng stateside, Oo. parang gano'n. Saka yung mga trend ngayon, gusto nila foreign. Talagang hip-hop, R&B, house music. Yun.